Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamawain, ang pinakamahabagin, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauulang sa Kanya. Nawa ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba at sa lahat ng mga Muslim na tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy ng ating pagpapaalala patungkol sa ating tinatalakay na al-ibadatul badaniyah, o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating katawan, pisikal na pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kagabi ay natalakay natin ang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kanyang sinabi, al-mu'minul qawi khayrun wa ahabba ila Allah min al-mu'minul dha'if. Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mananampalatayang Muslim na malakas ang kanyang iman at malakas ang kanyang pangangatawan ay mas higit na mainam at kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa mananampalataya mahina. Dahil nabanggit natin na ang Muslim na mayroong malakas na pangangatawan at malakas na iman ay dihamak na mas marami kabutihan o ibada ang kanyang magagawa. Subalit ang isang mahina ay limitado lang ang kanyang kayang gawin. Subalit ang bawat isa ay pareho pa rin merong kainaman sapagkat sila ay mga Muslim na nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, maging masigasig ka sa mga bagay na kapag-ipakinabang sa iyo at humingi ka ng tulong sa Allah at huwag kang maging tamad o maging mahina. At kung may mangyari sa iyo, huwag mong sabihin, kung ginawa mo lamang sana ang ganito at ganito, ay magiging ganito sana ang mangyayari. Sa halip ay sabihin mo, ito ay itinakda ni Allah at anumang itinakda ni Allah ay pangyayarihin niya. Mangyayari. So, naipaliwanag natin kagabi na kapag dumating sa atin ang mga bagay na hindi natin gusto, kalungkutan, matinding problema o trahedya, huwag natin sasabihin na kung ganito sana ang ginawa ko o kung sana ay ganito ang nangyari. Sapagkat ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito daw ika ay nagbubukas ng pintuan ng syaitan dahil para bang hindi mo matanggap kung ano ang itinakda sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nagpangit tayo ng halimbawa kagabi, walang halimbawa ng isang tao na kapag sasabihin niya, kung ganito lang sana ang ginawa ko, sana mayaman na ngayon. Di ba? Kung ganito lang sana ang ginawa ko, sana hindi sana nangyari yung ganito, yung ganyan. So, uulanin siya ng pagsisisi o ng mga pag-aalinlangan at hindi pagtanggap sa mga itinakda sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus bilang mga Muslim, tayo po ay naniniwala sa anumang bagay na itinakda niya Allah. Al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Kaya nga, kabilang sa alim na halipin ng ating paniniwala ay ang paniwalaan natin ng anumang itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuti man ito o masama. Ang isang Muslim, kapag buo ang kanyang pagtanggap sa mga itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging dahilan ito ng pagkapanatag ng kanyang puso. Sasabihin niya ikaw, pag mayroong dumating sa kanya na hindi niya gusto, qad gawallahu wa ma sya'a fa'ala. Itinakda ito ni Allah at anumang itinakda ni Allah ay pangyayarihin niya. At nabanggit natin yung ayat sa Quran na sinabi ni Allah, asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Maaaring sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw niyo yung isang bagay, ayaw niyo, malungkot ka, masakit yun para sa iyo. Subalit sabi ni Allah, na yun para ang makakabuti sa iyo. At maaaring sabi naman ni Allah, gusto mo ang isang bagay, meron kang gusto mangyari, gusto mong gawin, subalit hindi nangyari sa iyo, hindi mo nakuha,
maaaring ang bagay na yun, kahit gusto mo, yun pala ay makakasama sa iyo. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam, higit na nakakaalam sa mga bagay na hindi natin nalalaman. So kabilang yan sa kagandahan ng ating pananampalataya na kung tayo ay lubos na nagtitiwala kay Allah, nananalig sa anumang itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay magiging madali para sa atin ang pagtanggap ng anumang nangyayari sa atin at hindi tayo naninisi walang lalo ng ating sarili at ng ibang tao sapagkat yan ay kabilang sa itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin natin, lahat ng nangyayari sa atin ay may purpose. Inna ma'al usri yusra. Katotohanan sinabi ni Allah, pagkatapos ang kahirapan, pag nagsabar ka, ang kasunod niyan sabi ng Allah ay kaginhawaan. So ganyan ang buhay natin bilang mga alipin ng Allah. Habang namumuhay tayo dito sa ibabaw ng mundo nito, ay hindi tayo mauubusan ng problema. Subalit, ang sabi ni Allah, lahat ng ibibigay niya sa atin, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Si Allah hindi siya nagbibigay ng pagsubok sa kanino man, liban na ito ay kanilang makakayanan. So huwag lang tayong mawalan ng pag-asa sa habag at tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Tunay sabi ni Allah na makakamit ng yaong mga matiisin ang kanilang gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala nang walang bawas. So yan ay bilang pagbubuod lamang. Baka nakalimutan na ng ilan sa atin ang kinalakay natin kagabi. So narito pa rin po tayo sa pagtalakay sa mga pagsamba kay Allah gamit ang ating pangangatawan. At nabanggit din natin kagabi na ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating katawan ay napakarami. Kabilang na dyan ang uswala. Kabilang na dyan ang pag-aayuno, ang pag-hajj, at iba pang mga gawaing pagsamba na kinakailangan ng malusog na pangangatawan na hindi kayang gawin ng isang Muslim kung siya ay merong mahinang pangangatawan o merong mabigat na karamdaman. Kaya mga kapatid sa Islam, pakinggan natin ngayong gabi ang hadith na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kapupulutan natin ng maraming aral insyaAllah. So nasa yung ating mga kabataan, nasa yung mga binata, nagbabasa ng Quran. Pero kanina, nandun sila sa labas. Nakatambay. So, insyaAllah, habang meron pa tayong lecture, mas mainam pumasok muna at makinig, mga kabataan, dahil napakaganda ng hadith na ito at tamang-tama ko sa inyo, insyaAllah. Sa ating lahat. Okay po? So, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqtanimu khamsan qabla khams." Samantalahin ninyo o samantalahin mo ang 5 bagay bago pa dumating ang 5 bagay. Napakagandang payo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pinaggaluhan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng katangian na kung saan kapag siya ay nagsalita, maikli lamang subalit napakalawak ang kaalaman o aral na makukuha dito. Actually, itong hadith na ito, ginagamit ng mga negosyante. Yung may-ari ng yung kampong chicharon. Diba? Ha? Sino nakakakilala doon? Yung si Josh? Josh Moy. Ano yung mga? Yung kampong chicharon? Kampong chips ba yun? O diba? Binanggit niya itong hadith na ito at ang daming naamis doon sa paalala niya. Na hindi niya man lang itin-rated doon sa sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diba? Hindi babasahin mo yung comment section, sabi niya, ang ganda ng payo. Pero hindi nila alam na yung hadith na yun, yung salita na yun, yung payo na yun, mula sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Samantalahin mo ika ang 5 bagay bago dumating sa iyo ang 5 bagay. Ang sabi dito, una, shababaka qabla harami. Ang inyong kabataan, ang iyong kabataan bago pa dumating ang katandaan. Samantalahin ang kabataan bago pa dumating ang katandaan, sapagkat ang kabataan ay panahon ng lakas, sigla, kakayahan gumawa ng maraming pagsamba o gawain na hindi kayang gawin ng mga matatanda. Kaya marinig natin minsan sa mga nakakatanda sa atin, minsan pag sila nagbibigay ng payo sa mga kabataan, sasabihin nila, anak, pinagdaanan mo na yan.
At marami akong pinagsisisihan kasi matanda ako, hindi ko nagawa ang mga gawain ganito nung ako ay nasa kabataan tulad mo. Ano yung pangunahing sinasabi ng tulad? Dahil pa kung Muslim yan, sasabihin niya, tulad ng pag-aaral ng Islam. Diba? Sinasabi ng mga kabataan, alert pa yung isip. Di ba wala pa silang masyadong responsibility? Di ba? So yung utak nila, nag-a-absorb ng knowledge. Fresh na fresh, parang sponge, nag-a-absorb lang. Wala masyadong mga pinoproblema. Mag-aral lang mag-aral. Di ba? Yung kabataan na yan, mainam magamit, lalo ng mga kabataan Muslim. Yung kabataan, gamitin sa pag-aaral ng Islam. Dahil pagtanda, makikita natin yung pakinabang ng ginawa natin pagsusumikap sa pag-aaral kung tayo ay nasa kabataan pa lang. Pag tumanda na, tanungin natin yung mga nakakatanda sa atin, yung responsibilidad, yung buhay, hindi na tulad ng buhay ng binata. Maraming kayang gawin ng mga kabataan na hindi na magagawa ng mga pamilyado, ng mga matatanda. Kaya ito sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samantalahin ninyo ang inyong kabataan bago dumating ang inyong katandaan. Kaya maganda itanungin natin yung mga kabataan, ano yung ginagawa natin sa edad natin na yan na tayo ay nasa kabataan? Ganun din sa mga magulang. Pag-isipan din natin. Tignan natin ang ating mga anak. Ano kaya yung ginagawa ng ating mga anak sa kasalukuyan na sila ay nasa kabataan? Yung gawain ba na yun, mapapakinabangan ba nila pagtanda nila o sa kabilang buhay? Kung hindi, dapat dito tumayo ang magulang para ituwid kung ano man yung pagkukulang at kamalian na nakikita niyang kanyang anak habang siya ay nasa kabataan pa lamang. Okay? Ang iyong kabataan bago dumating ang katandaan. Pangalawa, sihhatuka kabla zamanik. Ang iyong kalusugan bago dumating ang karamdaman o sakit. Di ba, tinatalakay mo natin, pagsamba kay Allah, gamit ang katawan, badaniyan. Ang malusog na katawan, marami siyang kayang gawin. Kung halimbawa ng pag-ayon, kung wala tayo sa malusog na pangangatawan, ay maaaring hindi tayo nakakapag-ayon ngayon. Kung wala tayong malusog na pangangatawan, baka hindi tayo nakapunta sa masjid ngayon. Baka hindi tayo nakapagsala ngayon. Baka hindi na tayo nakakapagtrabaho ngayon. Nakita ba natin mga kapatid sa Islam? Yung mga merong mabibigat na karamdaman. Siguro, minsan tayo nagkasakit, di ba? Sakit lang yung temporary. Pero tingnan natin, yung mga gawain, napakalimitado. At pati yung mga ibang tao na naabala. Kasi pinagsisilbihan tayo. Lalo na kung padre di pamilya. Di po ba? Hindi makapagtrabaho. Kasi mahina yung pangangatawan. Lalo na rin, kung mahina yung pangangatawan, ay talagang maraming pagsambaan hindi kaya isagawa. Gusto mong tumulong sa masjid, pagpapagawa ng masjid, hindi mo kaya magbuhay. Hindi mo kaya bumigas. Gusto mong magayulo, hindi mo kaya. Yung iba may karamdaman na nimiss nila yung pagsujud. Hindi na kaya magsujud. Diba? Yung pakiramdam na ikaw ay nakasujud, pinakamalapit ka sa iyong Panginoon na si Allah, tayo ay pinakamalapit sa Allah. Yung mga hindi na magawang magsujud, nare-realize nila. Naiisip nila, sana lumalusot pa ako, sinamantala ko sana yung pagkakataon para nakarami ako ng pagsapa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang merong mga karamdaman, na bigat na karamdaman, ay napakalimitado na lamang yung kaya nilang gawin. Di po ba? At ang masakit, pag nasa katanda, tapos walang tutulong sa iyo. Kaya samantalahin, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang inyong kalusugan bago dumating ang karamdaman. Pangatlo, hinakakabla fakurik. Ang iyong kayamanan bago dumating ang iyong kahirapan. Opo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nga, ang mga mayayaman, mapapansin natin sa kanila, invest na sila ng invest habang meron pa. Pundar na sila ng pundar habang meron pa. Kasi iniisip din nila, sa isang club, baka mag-down sila. Baka malugi yung business nila. So, nagiging advance sila. Nag-i-invest na sila. Dito sa nila yun, mga kapatid sa ikang, dito sa mga makamundong bakal, buhay. Pinag-iisipan nila kung paano masecure yung kanilang financial. Di po ba? So, bali mga kapatid sa pananampalatayang Islam, higit na dapat natin i-secure yung para sa kabilang buhay natin. Maraming kayang gawin ang mga biniyaan ng Allah ng yaman na hindi rin po kayang gawin ng mga walang yaman. Tulad halimbawa ng Hajj. Hindi po ba lahat tayo nangangarap mag-Hajj?
Sino ba namang Muslim ang hindi nangarap mag-Hajj, pumunta sa Makkah, sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala, magampanan niya ang isa sa 5 haligi ng Islam? Kung wala tayong pera, kaya ba natin? Hindi, aasa ka sa sponsor na minsan drawing. Di po ba? Masasaktan ka lang. Sabi mo, huwag ka nang umasa, masasaktan ka lang. Di ba? Pero pag mayaman ka, at alam mo, na kapag mayaman ka at kaya mo, ay ubigado sa iyo ang Hajj. Ubigado sa iyo ang Hajj. Malusog yung pangangatawan, meron kang sapat na yaman, magagampanan mo isa sa mga haligi ng Islam. Ano ba? Inshallah, matatalakay natin ito sa mga ibadatul maliyah. Pag sa paggamit ng yaman. Yung zaka. Zaka. Kanino ba obligado ang zaka? Sa mga Muslim, na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman. Na kung saan yung kanilang yaman, kapag umabot sa lisan, 3 bilang, halimbawa, meron silang, sabihin natin 100,000 sa bangko, na hindi nila nagalaw sa loob ng 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon, ilalabas nila yung 2.5% at itutuloy sa mga nangangailangan. Yun ay pamamaraan ng pagdadalisay sa yaman. Dahil kung hindi ito ginampanan, maaari ang yaman na yun ay maging laban sa kanya at nabanggit na yun ay ipaplansya sa mga tao sa impyerno kapag hindi nila ginampanan itong mga gawain ito na kinakailangan ng yaman. Okay? Tulad ng halimbawa ng zakat, pagpapatayo ng masjid, pagtulong sa mga nag-aaral. So napakaraming mga pabor ang binigay ng Allah sa mga isang Muslim kung siya ay may pananampalataya at binagyan pa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na yaman. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yun ang pabor sa inyo sa kanila ng Allah, at ang pabor ni Allah ay binibigay niya sa sino man sa kanyang mga alipin na nanaisin. Okay? So inshallah, matatalakay natin yan sa mga susunod sa tinatawag na ibadatul maliyah, pagsamba sa Allah gamit ang kayamanan. So samantalahin niyo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang inyong yaman bago dumating ang inyong kahirapan. Pinaghahandaan natin yung makamundong bagay, higit dapat nating paghandaan ang kabilang buhay. Ang yaman, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay maaaring maging way ng ikapasok natin sa Jannah at maaaring din maging way ng ikapasok ng isang tao sa impyerno. Dahil bakit? Marami sa mga tao na sobrang nalulung na, nabulag na sa yaman at napabayaan na nila ang obligasyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkaroon ng yabang, hindi na nagsasana. Okay? So naging mataas yung tingin sa sarili. At ang bagay na ito ay hindi mainam. Sapagkat sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Hindi kailangan makakapasok sa Jannah ang sino man na meron siyang napakaliit o katiting na pagmamalaki sa kanyang puso. Subalit, kung sa kabila na siya ay biniyayaan ng Allah ng yaman, ay naging mapagpapumaba pa rin siya at hindi niya tinalikuran ang obligasyon niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, maaaring maging dahilan din ito ng kanyang ikapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya may kasabihan, yung sabi nila, yung pera daw ay ugat na lahat ng kasamaan. Mali po yun. Yung sobrang kasakiman sa pera, yun yung naging ugat ng kasamaan. Pero yung pera na yan, yung yaman na yan, tools yan. Magagamit mo yan. Nasa tao yan. Kung gagamitin mo sa kabutihan, alhamdulillah. Kung gagamitin mo sa kasamaan, yan ay magiging laban sa iyo. Kaya mga kapatid, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, samantalahin ang yaman bago dumating ang sandali ng kahirapan. Pang-apat, faragata qabla syughlik. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang iyong bakanting oras bago dumating sa iyo ang pagiging sobrang abala. Alhamdulillah, yung pagkakaroon natin ng bakanting oras, subalit nagagamit natin ito sa pagsamba kay Allah, hindi ito sayang. Bagkus ang sayang ay yung maraming oras na nakakalimutan si Allah. Kaya magugulat tayo sa mga tao. Minsan sasabihin nila, wala akong time, brother, mag-salat. Wala na akong time pumunta sa masjid. Kasi sobrang busy ko, ang dami ko pang kailangang asikasuhin, ang dami kong negosyo, ang dami kong dapat asikasuhin. Imagine mo, yung tao, nakakalimutan niya yung nagbigay sa kanya ng oras. Sino ba ang nagbigay sa atin ng oras? Ng buhay ng yaman? Si Allah. Kaya nasabi ng Allah, man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Sino man ang makalimot sa akin, sabi ng Allah. Sa paggunita sa akin, pag-alala sa akin, katiyakan, sabi ng Allah, siya ay mamumuhay ng miserable pamumuhay. At si Allah hindi nagsisinungaling.
Ang isang Muslim, kung makalimutan niya si Allah, ang obligasyon niya kay Allah, ang magiging resulta nito, kahit mapasakan niya pa ang lahat ng yaman sa mundo nito, mamubuhay siya na ay siya ng dangka. Mamubuhay siya ng miserableng pagbuhay. Kaliwagkan ang problema, depression, darating sa kanya. Subalit, ang sabi naman ni Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Sino man ang magkaroon ng tunay na takot kay Allah, bibigyan naman siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng solusyon sa lahat ng kanyang problema. Kaya minsan, kung meron mga dumarating sa ating mga mabibigat na suliranin, baka kailangan natin muli-muli, baka naman kasi napapabayaan pala natin yung ating obligasyon kay Allah. Baka sa pamamagitan nun, pinapaalalahanan na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan natin manumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang isang Muslim na meron siyang connection kay Allah, hindi ba sala? Ang sala? Connection sa Allah. Papaano na lamang kung isang Muslim wala siyang connection sa Allah? Wala siyang connection sa Allah. Imagine ba natin minsan mga kapatid, Wi-Fi. Mawala lang, o mahina lang yung Wi-Fi, galit na tayo. Kasi marami nang naapektuhan. Mawala tayo ng communication pag walang signal. Galit na tayo. Pansamantalang mawala yung kuryente, galit na tayo. Di po ba? Paano pa kaya mga kapatid sa Islam? Sa mga bagay na hirap na tayo, paano pa kaya mismong tayo puputulin natin yung obligasyon natin kay Allah, yung connection natin kay Allah. Yung salahin yung nagsisilbing connection natin kay Allah. Baka yan ang problema. Kaya marami sa atin na mumuhay ng miserable pamumuhay dahil baka naman pala nakalimot siya sa pagulita kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi pa huli ang lahat. Habang buhay pa tayo, dahil bukas ang pintuan ng tawbah papabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Baka yung oras na to ay pinagkakalot sa atin ng Allah at natututo tayo ng Islam, napapaalalahanan tayo, nakakarinig tayo ng mga paalala mula sa Quran, sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakakapagsala tayo. Ito po yung oras na tunay ng kapakipakinabang sa atin. Ito po yung oras na mabiyayang oras. Kapag ang oras ay nagagamit natin sa mga bagay na kinalulugan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaano man tayo magiging kaabala sa mundo ito, ay huwag natin kalilimutan ang ating obligasyon kay Allah. Dahil sa ayaw at sa gusto natin, anumang oras ay lilisanin natin ang mundo ito at tayo ay magbabalik sa ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag tayong maghinayang sa mga oras na inilalaan natin sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat hindi yan sasayangin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pag-lima mga kapatid sa Islam, hayatuka qabla mautik. Ang iyong buhay bago dumating sa iyo ang iyong kamatayan. Mga kapatid sa Islam, mayroong mga tao na binanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay magsisisi sa kabilang buhay. Ano ang sasabihin nila? Qala rabbi irji'un. Sasandali na sila ay mamamatay na. Wala na. Huli na ang lahat. Ano ang sasabihin ng mga tao ito? Binanggit ang Allah. Qala rabbi irji'un. Ya Allah, ibalik niyo kami. Bigyan niyo po kami ng isang pagkakataon. Ano sasabihin na? La'alli a'mal salihan fima tarak. Nang sa ganun ay makagawa ako ng mga gawain kabutihan na aking nakalimutan ang nakaligtaan ng ako'y nabubuhay pa lang. Subalit hindi na sila bibigyan ng second chance. Dahil kapag dumating na ang nakatakdang talent sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang buhay natin may hangganan, si Allah lang nakakaalam. Kahit pag sumalo pa tayo, kahit umiyak pa tayo ng dugo, kapag dumating na ang oras na itinakda sa atin ng Allah, ay hindi na tayo bibigyan ng palugit. Kaya sasabihin na, Qala rabbi irji'un, Ya Allah, bigyan niyo kami ng pagkakataon na kami ay makabalik pa. La'alli a'mal salihan fima tarak, upang sa gayon kami ay makagawa pa ng mga gawain mabuti, kabutihan na aming nakalimutan noon. Mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Kung tayo kaya ang nasa sitwasyon na to, at lahat naman talaga tayo ay darating dito, paano na lang kaya kung gano'n ang sasabihin natin? Kaya nabigla. Maghihinayang, Ya Allah, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Gusto ko pang gumawa ng kabutihan. Subalit, alhamdulillah mga kapatid sa Islam, wala pa tayo sa tagpo na ito na tayo mismo ang nagbabanggit ng salitang ito at nagmamakaawat, humihiling kay Allah na bigyan pa tayo ng pangalawang pagkakataong makabalik sa mundo. Bakit? Nandito pa po tayo sa mundo nito. Ibig sabihin, may pagkakataon pa tayo. Yung buhay na ito, nahiram lang naman natin kaya Allah, hindi ba natin pagmamayari yan mga kapatid?
Mali yung sinasabi ng iba, buhay ko to, ako masusunod. Gagawin ko kung ano yung gusto ko. Mali. Ang buhay na yan, na meron tayo, hindi natin pamamayari. Hiram lang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nakakahiya sa Allah, na yung buhay na pinahiram sa atin, ginamit natin. Inubos natin. Hindi alang-alang sa nagas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung nagbigay ng oras ng buhay sa atin, minsan nakakalimutan. Ito po yung nakakalimutan. Paano kaya nagagawa o kayang nasimula ng isang ayun na Allah na nakakalimutan niya ang Allah na siya nagbigay ng oras sa kanya, ng buhay sa kanya. Ha? Wala kang oras, wala tayong oras sa Allah na nagbigay sa atin ng oras. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung buhay na meron pa tayo ngayon na pinapahiram pa sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala, gamitin natin siya. Gamitin natin sa mga bagay na kinalulundan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganun, insyaAllah, kapag lumisan na tayo sa mundo ito, wala tayong pagsisisihan sa kabilang buhay sapagkat nagamit natin ang buhay na pinahiram sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na kinalulundan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ito po yung 5 payo sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginito ang payo. Una, ang iyong kabataan bago dumating ang iyong katandaan, ang iyong kalusugan bago dumating ang karamdaman, ang iyong kayamanan bago dumating ang matinding kahirapan, ang pang-apat, ang iyong bakanting oras bago ka maging abala, at pang-5, ang iyong buhay bago dumating ang tinatawag na kamatayan. Hanggang dito na lang, dawain ang pulutan natin ang aral. Subhanallah wa bihamdik. Masyadad na ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.